Oh, ha? Paano ba yan? Panalo ako. Libre niyo ako, ha? Wala. Panis pa rin tayo sa bangis si JR. Sabi ko naman sa inyo, eh. Sumakay pa kayong lahat. Eh nako, alam nyo, tara na. Tara. Lumabas tayo para uminom, hindi para kumain. Kaya ka lumolobo eh. Kasama yun. Tara na. Paikot-ikot landay. Stop, look, and listen. Tumigil, tumingin at pakinggan. Tumigil sa ginagawa. Tumingin sa kanya at pakinggan ang tibok ng puso. Ganda nito, ah. Seryosa. Maraming salamat po. Thank you sa pagpunta and enjoy your night. Thank you po. Nung una, parang nagbibiroan kami, kunin mo nga yung number. Pero deep inside, ako talaga yung interesado dun sa number niya. Pero parang hindi mo na ako nag-text sa kanya. Kasi ang layo Baguio, tapos kami from Manila. Yung babae kanina, kumakanta. Hindi mo naman yung number. Bakit? Type na naman. Type agad. Di ba pwedeng curious lang ako? Tsaka ang layo niya, eh. Okay sana. Alam naman ako. Hirap ako kapag long distance. Bakit mo pinapakuha? Kung makapagsalita ka na, parang magiging kayo agad eh. Try lang. Bakit masama ba? Pagbigyan mo na, minsan lang mag-request ng barkada natin eh. Parang di naman, parang madalas. Kunin mo. Tuloy na. Miss, pwede ba makuha yung number mo? Kadalasan kasi hindi ako nagbibigay ng number ko. Personal number ko, lalo na kapag sa mga ganung gig na hinihingi ng customer. So, pero nung time na yon parang nagdalawang isip ako na kasi friend niya yung nanghingi, pero hoping ako na baka siya yung humihingi ng number ko. So, binigay ko. Thank you nga pala sa pagsama sa birthday ni Lola. Okay lang, basta para kay Lola. Hindi na rin naman siya iba sa akin eh. Naging malapit na rin siya sa akin dahil sa tagal ng pinagsamahan natin. Kahit hiwalay na tayo. Basta, thank you pa din kasi pumayag ka na lumuwas kahit mahirap dito sa Manila. We're friends. At gaya ng sabi ko sa'yo, may pinagsamahan tayo. Gusto mo ba pumunta ng bar? Sagot ko. Basta acoustic bar. Di ka pa ba nagsasawa sa acoustic bar? Eh, gusto ko makarinig ng ibang vocalist eh. Di ba siya yung si Miss Misteriosa? Tiga Manila pala siya, no? Ayan. Kaso parang may kasamang boyfriend. Malay mo naman. Tropa lang din. Paano ka naman nakakasunod? Hindi sila sweet. No parking. Bawal pumarada. Parang sa love, bakasyon na ang destiny mo. Bawal i-park ang emosyon. Tuloy lang. Sino ba tinitingnan mo sa likod? Sila yung guest namin sa Baguio. Oh, ano naman ngayon? Sila yung kumuha ng number ko eh. Di ba may number ka niyan? Pahingi naman ako. Bakit? Basta.
Tol, hindi ka pa dyan ah. Kanina pa tunog na tunog yung cellphone mo ah. Sino ba yan? Dali, reply mo. Sabi mo kasama mo ang boyfriend mo. Ex. Akala ka ba malinaw na yung sa atin? Nakakainis eh. Pumunta nga tayo dito kasi sabi mo gusto mo ng acoustic bar. Tapos magte-text ka pa lang pala dito. Sir nga ako. Noong mga oras na yun, hindi na kami ng ex ko. Mga 6 months na kaming hiwalay. Nagpunta kami ng Baywalk. Tapos meron kaming parang hinintuang bar. Open bar siya di ba? Nanood kami doon. Nandiyan yung stage. Nakaharap kami sa stage. Tapos yan, parang bigla na lang akong tumingin sa likod na hindi ko alam kung bakit ako tumingin bigla sa likuran. Tapos sakto siya kaagad yung nakita ko. So parang Kinilig ka naman. okay, kinilig ako kasi 'di ba from Baguio to Baywalk, parang wala kaming communication, nagkita kami doon. Ay, doon na nag-start yung communication namin dalawa. Lagi na kami nagte-text. After nun, bumalik pa ako ulit sa Baguio. Hindi pa kami nagkita agad-agad. So parang mga 1 month na kulitan lang sa